Okay mga ka-trigger, it's me again, ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati ay gusto kong basahin muna sa inyo ang katanungan ni Charles Gayum. Ang kahilingan niya ay ang tungkol sa trigger pull ng Taurus. Ang sabi niya, Sir, tanong ko lang po, paano po palambutin yung trigger pull ng Taurus PT92? Medyo matigas po kasi. Okay, ang Taurus naman, at saka kasi wala akong Taurus ngayon, meron ako dito Beretta. Ang Taurus naman ay clone niya ng Beretta. So, ang gagamitin ko na lamang na model sa inyo ay Beretta. So, yan, at bago ako pumunta sa ating sa kahilingan ni Charles Gayon, ay gusto ko munang bumati sa inyo na isang mapagpalang araw, lalo tigit sa mga OFW sa mga panig ng mundo. Dalangin ko ay ilayo tayo sa mga kapahamakan, disgrasya, at lalo tigit ingatan natin ating kalusugan na huwag tayo magkasakit sapagkat mahirap magkasakit ang OFW, walang mag-aalaga sa atin. Okay, at palagi kong sinasabi, huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas dahil ako ay dito nagtatrabaho sa Mayadin Shooting Range sa Kuwait at 20 years na ako dito. Okay, ayan, at gusto ko lang pasalamatan ang mga tumulong sa ating mga beneficiaries dahil tayo ay isang charity vlogger na hindi ko naman ginagamit ang ating mga beneficiaries para kumita ng pera sa YouTube, na napayang ginagamit ko yung ating malit na kaalaman para yung ating kinikita sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na mga estudyante na ating mga beneficiaries dahil tayo naman ay wala nang pinapag-aral. Okay, ang mga magulang niyan ay mga single parent, yung 6 na yan. So tinutulungan natin sila sa kanilang mga allowances. At maraming salamat kay Alfredo Isidro, nagpakilalang Ordicify na Las Piñas. Maraming salamat sa iyong binigay na tulong. At sa mga nagpadala pa at na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo, sabihin niyo pangalan niyo. Ito ang ating GCash ng aking anak na siya kong tresurera. Ay magpakilala kayo para every vlog ko ay mapasalamatan ko kayo. Lalo tigit kay Architect Arnel Salvador na nagpaabot sa ating personal na tulong na cash na gagamitin natin sa susunod na pasukan, pambili ng mga school supplies. Okay, shout out sa iyo, Architect Arnel Salvador. Yan, naging kaibigan ko, nakilala ko dito sa Kuwait. Sana makakuha ka pa ng maraming at magagandang project dito sa Kuwait. Yan. So, pupunta na tayo sa kahilingan ni nagpakilalang Charles Gayon. Okay. So, hindi ko na ito papakitang pagbaklas at pagbuo sa inyo dahil ibang topic naman yun. So, nasa mga 10-15 minutes lang ating videos. So, ang gagawin lang natin ay kukunin lang natin yung kanyang hammer at saka kanyang sear. So, ang tatanggalin lang natin ay itong pin dito sa kanyang mainspring para makuha natin, madali natin makukuha yung hammer kasi pagka tinanggal natin ito. Madali rin lang naman makabit nito. Yan. Ingatan lang ninyo, alalayan ninyo dahil tumatalsik yan. Tanggalin lang natin itong retainer niya. Pagkatapos ay tanggalin natin itong, mabubunot na natin yung kanyang dito, mainspring. Yung kanyang hammer, tanggalin lang natin itong pin na to. Yan, at makukuha na natin yung kanyang hammer. Yan, So, ang susunod natin kukunin ay yung kanyang sear. Ang sear niya ay may pin dito. Yan, may pin siya dito. At meron siyang dito sa bandang kaliwa, dito ay meron siyang sear spring na nandito. So, tatanggalin lang natin itong
tanggalin lang natin itong kanyang pin ng sear spring, ng sear. Ayan, tanggalin lang natin na gano'n. At pag lumabas na yung pin, ay makukuha na natin yung kanyang sear. Pero yung kanyang sear spring, yan, nalaglag na. Yung kanyang sear spring ay tatandaan natin yung bandang mahaba, kasi mula sa pin, yung mahaba ay sa taas, yung maiksi sa baba, at ang posisyon niyan ay pag ganito. Dito niya tinutulak yung ito. Nakaganyan siya dito. Ayan o. Lagay natin yung pin para natin ma-view lang kung paano ang posisyon niyan. Nakaganyan siya dyan. Ayan o, nakaganyan siya. Hindi. Sorry. Yung maiksi niya, yung nakaganyan siya, oh. Yan. So, yung spring niya ang nagtutulak pa, itinutulak niya yung spring patras. Itong sear niya patras. Yan, nakaganyan siya. Yan, nakaganyan siya sa loob. So, ganyan ang posisyon niya. Tatandaan natin. At yung kanyang hammer ay nandito yan. Pag ganito ang posisyon niyan. Yan. Pag ganyan yung hammer niya. Ito yung, dito sumasabit, ito yung kanyang sear. Dito sumasabit yung kanyang pulkak. Okay? Dito sumasabit yung kanyang pulkak. At yung kanyang halfcock ay dito. Okay, ulitin ko ha. Pag ganito siya. Yan, pag ganito siya. Yung kanyang pulkak, ito ay sumasabit dito. Okay? At yung kanyang halfcock ay dito. So, yung kanyang double action, dito sumasabit. Yung kanyang, itong kanyang trigger bar. Itong kanyang trigger bar na to. Ito. Itong gumagalaw na ito. Yan. Pag yan ay double action, dito sumasabit yung kanyang, dito sa tapat na to. Kaya yan ay hatakin siya ng trigger bar pa ganun, hanggang sa mag-release yung trigger bar at papalo na yung hammer. Ganun. Ito, yan, ganyan dito. Yung trigger bar niya dito, yan ang kanyang double action. At pag yan ay naka-pulkak, dito yan nakasabit dito. So, ang nagdi-disconnect lang din sa kanila, itong parte na ito ay dahil hahatakin naman ito ng kanyang trigger bar. Ito. Hahatakin siya ng trigger bar dito. So, yung trigger bar niya ang magpapalayo dito. Itong trigger bar, itong tinuro ko na to. So, ganyan niya lang siya dyan. So, ang pagpalambot nito, pagpa-tune up, ay ipapalis lang ninyo ito. Wag ninyong gagalawin na itong kanyang kasi napakasila ng kanyang hammer. Wag na ninyo itong gagalawin, wag na. Lilinisin lang ninyo yan. Kung may konting kita kayong dumi, lilinisin lang ninyo. Okay, brusin lang ninyo siya, linisin. At pwede ninyo siyang ito yung ginamit ko sa pampalis sa 1911. Ididikit lang ninyo yung liha dyan. Maglalagay kayo dito ng masking tape. Nakadikit yung liha para hindi siya gumagalaw. So, pwede ninyo siyang linisin lang na gano'n, no? Lilinisin lang ninyo, linis. Okay, linis lang ha. O, pag malinis na, nakita ninyong wala ng dumi, okay na yun. Okay, ano lang ninyo brasin. Huwag ninyong lilihay ng ito ay liha na 1,000 grit. Okay, pino lang siya. 1,000 pangpalis lang ito. At ito namang sear na to, ang gagawin ninyo dito sa sear ay ilalapat lang ninyo ng paganyan. Okay, paganyan, oh. Yan. Ganyan na itsura. Okay, hindi nakaganon ha. Hindi nakaganyan. Yan. Pagkatapos ay igaganon lang ninyo.
Yan, ipapalis ninyo siya. Polishing ang tawag dyan ha, polishing. Okay, para maging smooth yung kanyang pag-disconnect. Okay, ipapalis lang ninyo ganyan. Kung napanood ninyo yung 1911, halos ganyan din. Okay, pagkatapos nyan, ay ito namang edge, itong ibabaw naman ay papaganito naman. Oh. Yan, pagkagano naman sa liha. Kagano yung ibabaw. At ito konti lang ito, lilinisin lang ninyo ito, gaganon lang ninyo. Yan, pag nakita ninyo na malinis na, ganun. Yan, malinis na yan. Okay na yan. Okay na yan, linis na yan. Kasi, wag ninyong babawasan ng malaki. Kasi pag yan ay binawasan ninyo ng malaki, ay magiging ano yan, magiging, ibig ko sabihin, mag-hammer down yan. Mag-hammer down yan. So, ganun lang, lilinisin lang ninyong ganun. Yan o. Kita ninyo makintab na oh. Yun, papakintabin lang ninyong ganun. At yan ay, kasi pag yan ay makintab na ganun, makintab yan ay madulas. Kumbaga madulas siya. Okay, yan oh, makintab na siya oh. Papakintabin lang ninyo siyang ganun. So ganun lang ang gagawin ninyo at pagkatapos ng pag malinis na, ikakabit na uli ninyo. Kung paano ninyo tinanggal, ganun din ninyo ikakabit. Okay? So, yun lang ang, ano dun, ang pag-tune up ng trigger nito. At pag dito tumatama yung ano, dito nga pala tumatama yung trigger bar para ito ay mahila niya para mag-disconnect dito. At pag ito ay malalim na, ito binibuild up pa nito, lalo pag malalim na ang trigger pull. Itong tapat na to. Nare-rebuild yan ng maliit lang. I-rebuild lang ninyo ng maliit yan. Pagka yung malalim na masyado ang travel ng trigger pull, ito, nire-rebuild ito pag ito ay may lumalim na to. Okay, yun. Nagagawa ko na yun. So, ayan lang. At ibabalik na ninyong ano. So, yun lang naman ang katanungan. Ang pag-disassemble yan at assemble, kung gusto ninyo, itanong uli ninyo para ibang topic naman yun. Okay? So, ganun lang ang gagawin ninyo. Inulit ko, ita-trial and error ninyo siya. Wag kayong mag-ano ng bawas talaga. Kundi ulitin ko, polishing lang gagawin ninyo. Ipapalis lang ninyo ito yan. Itong kuha na to. Itong parte na to, ito. Ito lang ipapalis ninyo at konti doon sa ibabaw. Yan. Para madulas siya. Ulitin ko, yan ay nakaganito siya dito. Nakaganyan siya dyan, nakaganyan siya. Ngayon, pag yan ay madulas, madali ang mag-disengage pag madulas yan. Pero pag yan ay, minsan nagkakameron kasi ng parang ribaba yan kung tawagin namin mga ribaba. Okay, nagiging ano to, nagkakameron ng parang tuldok-tuldok na ganun, madumi. Okay, ay magiging mahirap mag-disengage yan. So, pag ganyan, madali lang siyang ma-disengage. Okay? At kung napapansin niyo na matigas ito pa isa, kung matigas ito, pwede kayong gumawa ng ganito. Ang daling gawin niya, no? Kuha lang kayo ng mas maliit na ano, kasi ito rin yung lumalaban diyan Ito ito yung talagang ano diyan lumalaban diyan Pwede ninyo itong palitan. Gagawa kayo ng kukupihin lang ninyo ito. Madali lang kupihin yan. Okay, ito ay ano lang, pwede yung malaking kwerdas ng gitara, music wire, spring wire. Pipili lang kayo ng medyo maliit na ganito. Yan, ito pinalitan ko na to kasi ito matigas. Ito kasi ang pinakang spring nito dito. Yan ang pinakang spring niya dyan. Yan, kukunin lang ninyo yan, yung ganyan-ganyan lang. Daling kumpihin niya, no? Gaganon lang ninyo sa ano. So, yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor, Naga Smith din naman. Yun lang ang maano ko sa inyo. At kung may katanungan pa kayo, ay please ipalop yung tanong ninyo. At kung may alam pa kayo na hindi ko nabanggit, dahil maliit lang yung kaalaman ko, baka may mas alam pa kayo sa akin, pagsasama-samahin natin yung ating kaalaman at para malaman din ng ating mga
kasama sa na mga shooter o mga mga may hilig sa baril at gusto ring matuto. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Magpapaalam samantala and God bless us all.